tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakang pag-atake gamit ang mga drone ang iniulat na nanalasa sa lungsod ng Belgorod sa Russia nitong nakaraang gabi ng Agosto 9. Ayon sa mga ulat mula sa mga lokal na Telegram channel ng Russia, nagdulot ito ng malalaking sunog sa mga residential na lugar. Mabilis na humalat ang balitang ito sa buong mundo dahil sa tindi ng pinsala at sa estratehikong kahalagahan ng Belgorod sa kasalukuyang labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Maraming larawan at video ang kumalat sa iba't ibang social media platform na nagpapakita ng mga naglalagablab na apoy sa mga gusali sa loob ng lungsod. Makikita sa mga nakakabahalang footage ang makapal na usok na bumabalot sa himpapawid habang sinisikap ng mga bumbero na apulahin ang apoy. Ang mga residenteng nagulat sa sunod-sunod na pagsabog ay agad na lumikas mula sa kanilang mga tahanan sa gitna ng matinding takot at pangamba. Iniulat din na nagtamo ng malaking pinsala ang ilang residential na gusali sa lungsod dahil sa lakas ng mga pagsabog na dulot ng mga drone. Wasak ang mga bintana, gumuho ang ilang bahagi ng mga pader at nagkalat ang mga debris sa mga kalsada. Bagamat hindi pa ganap na malinaw kung ano talaga ang pangunahing target ng pag-atake, kitang-kita ang malawak na epekto nito sa infrastruktura ng sibilyang komunidad. Ayon sa ulat ng independenteng Russian Telegram channel na Astra, na nagbase sa isinagawa nilang OSINT o Open Source Intelligence Analysis, posibleng may mas malalim na target ang operasyong ito. Lumalabas na ang isang regional na himpilan ng FSB o Federal Security Service ng Russia ay matatagpuan sa pagitan ng 3 sa mga nasirang gusali. Nagbibigay ito ng matibay na hinala na maaaring may tiyak na layuning militar ang pag-atake. Bukod sa posibleng himpilan ng FSB, isa pang gusaling tinamaan ng drone, ang matatagpuan mga 600 metro lamang ang layo mula sa Belgorod Thermal Power Plant. Ang planta ng kuryente na ito ay itinuturing na kritikal na infrastruktura para sa buong rehiyon. Ang lapit ng pagsabog ay nagdulot ng pangamba na maaaring maapektuhan ang supply ng kuryente at enerhiya para sa libu-libong mamamayang nakatira sa Belgorod. Kinumpirma naman ni pansamantalang gobernador ng Belgorod Oblast na si Alexander Shuvayev na hindi bababa sa 13 katao ang nasugatan dahil sa naganap na pag-atake ng Ukraine. Ayon sa kanyang opisyal na pahayag, agad na dinala sa mga ospital ang mga biktima upang malapatan ng lunas ang kanilang mga sugat. Patuloy din ang ginagawang pagtatasa ng mga lokal na awtoridad sa kabuuang bilang ng mga naapektuhang residente at sa lawak ng pinsala. Sa kabila ng mga ulat na ito, nilinaw ng pahayagang Kyiv Independent na hindi pa nito nakukumpirma ng hiwalay ang mga pahayag ng mga opisyal ng Russia. Dagdag pa rito, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o komento ang militar ng Ukraine hinggil sa nasabing pag-atake. Karaniwan ng ganitong sitwasyon sa panahon ng digmaan kung saan mahirap beripikahin agad ang bawat detalye habang nagpapatuloy ang mga pangyayari sa mismong lugar. Ang lungsod ng Belgorod ay matagal nang madalas na nagiging target ng mga pag-atake mula sa Ukraine dahil sa napakalapit nitong lokasyon sa hangganan. Matatagpuan ang lungsod 34 na kilometro lamang mula sa hilagang silangang hangganan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Dahil sa maikling distansyang ito, madaling maabot ng mga drone at artillerya ang lungsod na nagiging sanhi ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Bukod sa hangganan, ang Belgorod ay nasa humigit kumulang 70 kilometro lamang ang layo mula sa pangunahing lungsod ng Kharkiv sa Ukraine. Ang Kharkiv ay isa sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng mga pag-atake ng Russia mula nang magsimula ang digmaan noong 2022. Dahil dito, ang Belgorod ay nagsisilbing mahalagang estratehikong lokasyon para sa magkabilang panig sa paglulunsad ng mga operasyon. Sa nakalipas na mga buwan, ang mga residente ng Belgorod ay nasanay na sa tunog ng mga sirena at babala ng pag-atake mula sa himpapawid sa araw at gabi. Ipinapakita ng patuloy na labanang ito sa hangganan na ang digmaan ay hindi na lamang nararamdaman sa loob ng teritoryo ng Ukraine, kundi maging ng mga mamamayang Ruso sa sarili nilang mga bayan na nagdudulot ng mas malawak na kawalan ng katiyakan. Ang pag-atake sa Belgorod ay naganap sa panahong pinatindi ng mga puwersang Ruso ang kanilang mga pag-atake gamit ang mga ballistic missile laban sa mga lungsod ng Ukraine. Sa nakalipas na mga linggo, sunod-sunod na pambobomba ang naranasan ng Ukraine na naglalayong sirain ang kanilang mga infrastruktura at pahinain ang moral ng mga mamamayan. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang walang humpay na bangis ng digmaan.
Nagaganap ang matitinding pag-atake ng Russia habang nahaharap ang Ukraine sa isang kritikal na kakulangan sa mga modernong sistema ng depensang panghimpapawid. Bagamat may mga tulong na dumarating mula sa mga kaalyadong bansa sa kanluran, hindi pa rin sapat ang mga ito upang maprotektahan ang bawat bahagi ng malawak na himpapawid ng Ukraine. Dahil dito, may mga misail ng Russia na nakakalusot at nakapagdudulot ng malaking pinsala. Isang malubhang halimbawa nito ang naganap na pag-atake ng Russia noong gabi ng Agosto 8 laban sa kabisera ng Ukraine na Kyiv at sa mga nakapalibot na rehiyon. Ginamitan ito ng mga modernong armas na naglalayong malampasan ang depensa ng lungsod. Ang pag-atake ay muling nag-iwan ng matinding pinsala at takot sa mga residente ng Kyiv na nagising sa gitna ng sunod-sunod at malalakas na pagsabog. Sa kasamaang palad, ang nasabing pag-atake sa Kyiv ay nagbunga ng pagkasawi ng 4 na katao, kabilang ang isang 3 taong gulang na bata sa kanilang tahanan. Ang pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan, lalo na ng mga bata, ay muling nagdulot ng matinding pagkondena mula sa internasyonal na komunidad. Ipinapakita nito ang malupit na katotohanan ng digmaan kung saan ang mga pinakamahihina sa lipunan ang madalas na nagiging biktima. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 8 iba pang individual ang nagtamo ng iba't ibang uri ng pinsala sa katawan dahil sa pambobomba sa Kyiv. Marami sa kanila ang kasalukuyang ginagamot sa mga ospital, habang ang iba naman ay nawalan ng tirahan dahil sa pagkawasak ng kanilang mga apartment. Ang bawat pag-atake ay nagiiwan ng pangmatagalang trauma sa pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga nakaligtas. Ang patuloy na banta ng mga pag-atake mula sa himpapawid ay nagpapanatili sa mga mamamayan ng Ukraine sa ilalim ng palagiang stress at takot sa kanilang araw-araw na buhay. Araw-araw kailangan nilang maging handang bumaba sa mga kanlungan laban sa pambobomba sa tuwing tutunog ang mga sirena. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay naging bagong normal para sa milyon-milyong Ukrainyano na nagnanais lamang ng kapayapaan at seguridad sa kanilang sariling bansa. Ang paggamit ng mga drone at missile sa digmaang ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa modernong taktika ng pakikipaglaban ng dalawang bansa. Ang magkabilang panig ay umaasa na sa teknolohiya upang magsagawa ng mga pag-atake mula sa malalayong distansya nang hindi nangangailangan ng direktang engkwentro ng mga sundalo. Dahil dito, nagiging mas mahirap hulaan kung saan at kailan susunod na tatama ang mga pag-atake. Ang mga pag-ataking umaabot sa loob ng teritoryo ng Russia tulad ng sa Belgorod ay nagdadala rin ng malaking implikasyon sa politika at diplomasya sa buong mundo. Maraming eksperto ang nagsusuri kung paano ito makaaapekto sa suporta ng kanluran sa Ukraine dahil may ilang bansa na nag-aalangan sa paggamit ng kanilang mga armas laban sa mga target sa loob ng Russia upang maiwasan ang mas malawak na komprontasyon sa pagitan ng NATO at Moscow. Habang nagpapatuloy ang siklo ng paghihiganti at pag-atake, ang pag-asa para sa isang mabilis na diplomatikong solusyon ay tila unti-unting naglalaho. Ang bawat pag-atake ng Ukraine sa Belgorod ay maaring sundan ng mas matinding pagganti ng Russia sa Kyiv o Kharkiv at gayon din ang kabaligtaran. Ang walang katapusang serye ng karahasan ay patuloy na sumisira sa buhay at ari-arian ng mga sibilyan sa magkabilang panig. Sa pagtatapos ng balitang ito, malinaw na ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay nananatiling napakatindi at mapanganib. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan at maghahatid ng pinakabagong impormasyon ukol sa sigalot na ito. Isang matinding pag-atake ng mga missile ang muling yumanig sa kabisera ng Ukraine kamakailan. Kinumpirma ng militar ng bansa na hindi nila naitumba ang mga ballistic missile na Iskander-M na pinakawalan ng Russia. Ayon sa mga nakalap na ulat, naging pangunahing target ng Moscow ang planta ng Kyiv-111 na kilala bilang paggawaan ng mga bahagi ng makabagong missile na Flamingo. Direktang tinamaan ang pasilidad na ito na nagdulot ng malaking pinsala sa depensa. Inihayag ng Ministry ng Depensa ng Russia na nagsagawa sila ng isang malawakan at pinagsamang operasyon gamit ang mga high-precision weapon na pinakawalan mula sa lupa. Ang mga pag-ataking ito ay nakatutok sa mga estratehikong lokasyon sa lungsod ng Kyiv at maging sa rehiyon ng Dnipropetrovsk. Ayon sa Moscow, ang bawat target ay maingat na pinili upang maparalisa ang kakayahan ng militar na gumawa at mag-imbak ng mga advanced na sandata. Sa kanilang opisyal na pahayag, binigyang diin ng pamahalaang Ruso na matagumpay nilang napinsala ang Kyiv 111 Industrial Plant. Ang pasilidad na ito ay itinuturing na puso ng produksyon ng mga sangkap at warhead para sa FP-5 Flamingo cruise missiles.
Ang pagkasira ng plantang ito ay isang napakalaking dagok sa lokal na industriya ng depensa ng Ukraine na umaasa sa sarili nilang teknolohiya upang tapatan ang puwersa ng Russia. Bukod sa paggawa ng mga piyesa ng missile, ang Kyiv 111 ay nagsisilbing bodega para sa mga kagamitang ginagamit sa solid fuel booster stages ng mga rocket. Ang mga booster na ito ay kritikal upang mapabilis ang paglipad ng mga missile. Dahil sa pag-ataking ito, pansamantalang natigil ang produksyon ng mga pampasabog na lubhang kailangan ng mga sundalong Ukrainian sa kasalukuyang labanan sa mga pangunahing frontline. Hindi lamang ang planta ng missile ang naging target ng Russia sa seryeng ito ng pambobomba sa kabisera. Iniulat din ng matinding pag-atake sa Kiev, 3 fuel and lubricant depot. Ang pasilidad na ito ay pinaniniwala ang pangunahing imbakan ng mga produktong petrolyo na nagpapakain sa mga makinarya ng militar ng Ukraine. Ang pagkasira nito ay nagdulot ng matinding kakulangan sa supply ng langis na kailangan para sa mga operasyon. Ang Kiev 3 dipo ay may napakahalagang papel sa logistika ng Ukraine dahil ito ang nagbibigay ng gasolina sa mga sasakyang nagdadala ng supply patungo sa silangang larangan ng digmaan araw-araw. Sa pagkawala ng pasilidad na ito, inaasahang makararanas ng matinding pagkaantala ang pagpapadala ng tulong at mga sundalo sa mga kritikal na dako sa Donbas, kung saan patuloy ang matitinding bakbakan laban sa mga tropang Ruso. Kasabay nito, binuwag din ng mga puwersang Ruso ang mga pasilidad na ginagamit sa paggawa ng mga unmanned aerial vehicle o UAV sa Kyiv, kasama sa mga tinarget ang mga kumpanya ng transportasyon at logistika na direktang kasangkot sa pamamahagi ng mga drone na ito. Ang mga drone ay naging pangunahing sandata ng Ukraine sa pagsubaybay at pag-atake sa mga posisyon ng kaaway sa nakalipas na mga buwan ng digmaan. Ayon sa ulat ng militar ng Russia, ang tagumpay ng kanilang mga pag-atake ay nakumpirma sa pamamagitan ng thermal data na nakuha ng kanilang reconnaissance drone. Ipinapakita ng mga detalyadong imaheng ito ang tumpak na pagtama ng mga missile sa mga tinukoy na target. Ang mabilis na pagkalat ng apoy sa mga pasilidad ng UAV ay nagpapatunay na matagumpay na nawasak ang mga imbakan ng sensitibong kagamitan sa Kiev. Samantalang yanig din ng mga pagsabog ang labas ng lungsod ng Dnipro sa silangang bahagi ng bansa. Ginamit ng Russia ang kanilang mga kilalang Geran kamikaze drone upang salakayin ang malaking logistics center ng Transport and Trade Company o TTK. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking sunog sa pasilidad na nagliwanag sa kalangitan ng gabi at nagdulot ng takot sa mga residente habang patuloy ang mga pag-atake. Inakusahan ng militar ng Russia ang TTK Logistics Center o kumpanya bilang isang lihim na imbakan ng mga piyesa para sa pagbuo ng mga drone na ginagamit ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ang pagkasira ng bodega na ito ay naglilimita sa kakayahan ng Ukraine na mag-assemble ng mga bagong UAV sa Timog Silangang rehiyon na nagpapahina sa kanilang depensa laban sa patuloy na pag-abante ng mga sundalong Ruso sa mga estratehikong lugar. Sa panig naman ng Ukraine, naglabas ng opisyal na pahayag ang kanilang Air Force Command ukol sa kabuang laki ng naganap na pagsalakay. Ayon sa kanila, gumamit ang kaaway ng 6 na Iskander-M ballistic missile at mga binagong S-400 anti-aircraft missile para sa mga pag-atake sa lupa. Bukod dito, umabot sa 151 Geran kamikaze drone at decoy drone ang pinakawalan ng Russia sa buong bansa. Ipinagmalaki naman ng mga air defense unit ng Ukraine na nagawa nilang pabagsakin at ijam ang kabuang 135 UAV sa iba't ibang dako ng bansa. Ang mga operasyong ito ay naganap sa Hilaga, Timog at Silangang bahagi. Gayunpaman, inamin ng militar na nahirapan silang harangin ang mga ballistic missile dahil sa matinding bilis at komplikadong trajectory ng mga sandatang ito ng Russia. Ayon pa sa ulat ng Ukraine, may ilang missile at 13 drone ang nakalusot at tumama sa 12 magkakaibang lokasyon, habang ang mga labi ng mga nawasak na drone ay bumagsak sa 7 rehiyon. Iginiit din ng militar na marami sa mga missile ng kaaway ang hindi nakarating sa kanilang mga target dahil sa teknikal na pagkabigo, bagamat patuloy pa nilang nililinaw ang mga ulat na ito upang malaman ang pinsala. Gayunpaman, may mga pagdududa sa opisyal na pahayag ng Ukraine. Ang AMK Mapping, isang kilalang account sa platform na X na sumusubaybay sa open source intelligence tungkol sa digmaan, ay nagbigay ng ibang pagtatansya. Ayon sa kanila, hindi 6 kundi hindi bababa sa 8 Iskander-M missile ang pinakawalan ng Russia. Naniniwala ang mga eksperto na sadyang binawasan ng Ukraine ang bilangan upang pagtakpan ng kabiguan. Sinabi ng mga analyst ng AMK Mapping na ang hakbang na ito ng Air Force ng Ukraine ay naglalayong panatilihin ang moral ng publiko at iwasang maipakita ang kahinaan ng kanilang air defense system sa buong mundo.
Ang pagtanggi sa totoong bilang ay nagpapakita ng matinding presyon na kinakaharap ng Kyiv habang sinusubukan nitong kumbinsihin ang mga kanluraning bansa na magpadala pa ng mga karagdagang Patriot system. Idinagdag pa ng AMK mapping na may malinaw na ebidensya mula sa mga larawan na nagpapatunay na 8 missile ang direktang bumagsak sa tinatawag na asphalt concrete mixing plant sa timog ng Kiev. Ang lokasyong ito ay dati nang inatake ng mga ballistic missile na Iskander-M at hypersonic Zircon missile noong unang araw ng Agosto na nagpapakita na ito ay isang napakahalagang target para sa militar ng Russia. Sinuportahan din ang ulat na ito ng datos mula sa satellite ng Fire Information for Resource Management System o FIRMS ng NASA. Ipinapakita ng mga thermal na larawan ng NASA ang isang napakalaking sunog na sumiklab sa lugar ng asphalt concrete plant na pinaniniwalaang ang Kyiv 111 facility. Ang mga larawang ito ay nagpapahiwatig na hindi lamang basta sumala ang mga missile, kundi nagdulot din ng malaking pinsala sa pasilidad. Sa kabilang banda, kinumpirma ni Timur Tekachenko ang pinuno ng administrasyong militar sa Kyiv na 3 lokasyon sa distrito ng Brovary ang direktang tinamaan. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa 10 pribadong kabahayan, pati na rin sa ilang komersyal at pang-industriyang gusali sa lugar, na nagpapakita ng epekto ng digmaan sa mga sibilyang komunidad sa labas ng lungsod. Nagpahayag din ng pakikiramay si Pangulong Volodymyr Zelensky sa mga biktima ng pinakahuling pag-atake ng Russia. Ayon sa kanya, hindi bababa sa 4 na katao ang nasawi sa insidenteng ito, kabilang ang isang residente sa mismong lungsod ng Kyiv at 3 pa sa nakapalibot na lalawigan. Binigyang diin niya ang pangangailangan ng mas matibay na depensa upang maprotektahan ang buhay ng mga mamamayang Ukrainian. Sa kabila ng mga ulat at datos mula sa satellite na nagpapakita ng matinding pinsala, pinili ng mga opisyal ng Ukraine na huwag magkomento ukol sa estado ng kanilang mga pasilidad sa depensa na tinamaan ng mga missile. Ang pananahimik na ito ay nagpapakita ng sensitibong kalagayan ng kanilang industriya ng armas, habang patuloy silang nakikipagbuno sa lumalakas na kampanya ng Russia na sirain ang kanilang kakayahang lumaban.